Nagagalak mga kapatid na makita kayo muli. Especially yung mga kapatid natin na matagal din natin hindi nakasama sa face-to-face na pagsamba. Gaya ni Doy nandito. So, at saka ni Brother Fernando. Siya po ay siya po yung namamahala sa church diyan sa Pulilan. Doon po sa Bulacan. Sa Bulacan. Okay. Ah, sa mga kapatid naman po natin na nasa online, sana po ay I hope na naririnig nyo yung aking boses. Malakas po ba yung yung dating diyan sa I hope paki-inform na lang po ako kung hindi po ninyo naririnig. Sa umagang ito mga kapatid ay maglilihis muna ako ng kumbaga side trip. Side trip muna ako sa ating Genesis. At ang tatalakayin ko sa umagang ito ay isang katanungan. No? Maybe in the past lessons na meron tayo ay meron kayong mga katanungan, no? Na hindi lamang ninyo na itanong dahil baka nahihiya kayo magtanong or for some reason wala ng oras kaya hindi po ninyo na itanong. Inaamin ko din naman po na nung mga nakaraan, merong mga instances na hindi ako nakakapagtanong kung meron kayong katanungan. So, marahil may mga naglalaro sa inyong isipan na mga katanungan habang inaral natin yung Genesis chapter 1, 2, chapter 3, at yung pinakahuli, yung chapter 4. No? Yung mga katanungan na bakit nasa hardin yung ahas? Bakit nandoon si Satanas, no? Saan ba siya galing? No? And like questions like if the creation happened in 6 days, bakit may mga sinasabi ng science na ang age of the earth ay billion years old dahil sa mga fossils no mga nahukay nila, no? So I encourage everyone to participate, no? Yung to ask question. Sapagkat ito po ay Bible study, pag-aaral ng Biblia, no? Para tayo pong lahat ay matuto at makapag-aral ng gusto sa ating ginagawang Bible study na ito. At susubukan ko po na sagutin ang inyong mga katanungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Using the Bible as our reference and our basis, yung ating pundasyon. Ngayon, kung hindi ko naman po masagot mga kapatid, i-assignment na lang. No? Pag-aaralan ko, sa susunod na pag-aaral na linggo, saka ko po ipoprovide yung kasagutan na sa tingin ko ay itinuturo ng banal na kasulatan. So for today's lesson, ang akin pong tatalakayin ay yung katanungan na saan ba nanggaling ito si Satanas? No? Napag-aralan natin doon sa Genesis chapter 3, the temptation in the garden at yung pagkahulog nga ng tao, no? The fall of man in the garden, it was because of the temptation of the devil. And so, there are questions that
arise, maybe, no, sa inyong mga isipan, na saan ba talaga nanggaling ito si Satanas? Ito ba ay nilalang ng Diyos? Was he created by God? No? And if he was created by God, ang ibig bang sabihin ang Diyos ay gumawa ng masama? Eh, nilalang siya ng Diyos eh. Si Satanas ay masama. So ibig sabihin, yun po yung mga katanungan na naglalaro sa isipan ng tao, no? If so, bakit? Why is it that a good God created something that is evil? So yan po yung mga tatalakayin po natin sa ating pag-aral sa umagang ito, mga kapatid. Now, the first question is, how did Satan came to exist? Kasi nga po, nung pinag-aralan natin yung Genesis chapter 3, baka iniisip natin, kung wala si Satanas doon, di sana okay ang lahat. Hindi nahulog sa temptasyon yung tao, nakatira pa rin siya sa harden, at ang buhay ay there is no evil and suffering in the world. Hindi siya pinalaya sa harden, hindi tayo naghihirap. Di ba? Ang tao na nandun sa harden, malayang nakakakain ng kung ano ang gusto niyang kainin. Maliban doon po sa ipinagbabawal na bunga. So how did Satan came to exist? Now, let us first establish the fact. No? Ito po ay isang katotohanan that God is the only eternal and self-existent being. So ibig sabihin po, si Satanas ay hindi eternal. Siya po ay, kagaya po natin, nilalang. Bakit? Because God is the only being that is eternal. Walang hangganan. Meron po akong nilista dyan, mga kapatid, ng mga ilang mga talata. Iilan lamang, mga kapatid. Mind you, iilan lamang. Kasi po, ang Diyos ay walang hangganan. God is eternal. Basahin po natin yung nasa Psalms 90 verse 2. Isang madali ang pagbasa. Ganito po ang sabi ng sumulat nito na most likely ay si Moses. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Even from everlasting to everlasting, you are God. Mababasa din po natin yan sa Revelation chapter 4 verse 11, in Psalms 102 verse 25 and 27, at doon po sa Exodus chapter 3, nung nakipag-usap po ang Diyos kay Moses, ang sabi niya, I am that I am. So ibig sabihin, hindi na po natin talagang halukayin ng mabuti ito sapagkat tanggap po ito. Hindi lamang natin kundi the whole religious community, Christianity, religions, accept that God is the only is the only eternal and self-existent being. So, having said that, mga kapatid, ibig sabihin, si Satanas ay kagaya din natin na nilalang ng Diyos. He is a created being. He is part of God's creation. Sabi po ni Apostol Pablo sa Colossus verse 1, 16 to 17, for in Him, ano po ang sabi? All things were created. Lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po diyan sa konteksto. No?
Basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat sa Kanya, nilalang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. So ibig sabihin mga kapatid, lahat, everything, all things, whether we see it or not, ang hangin po hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. Spirits, hindi po ba napag-aralan natin in our previous lessons that God is the Father of our spirits? Ang Diyos ang nagbibigay ng spirit. So lahat ng bagay ay nilalang ng Diyos. Maging nakikita, maging hindi nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. So ibig sabihin, kasama ang diablo sa mga nilalang ng Diyos. Now, the next question is, kung kasama ang diablo sa nilalang ng Diyos, ibig sabihin, mabuti ang diablo nung umpisa. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. When God created everything, sabi po sa Genesis chapter 1 verse 31, God saw that all that He had made, and it was very good. So ibig sabihin po, after God created everything, wala pong masama. Mabuti lahat. Ayan po sinasabi sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 1 verse 31. God saw all that He had made, and it was very good. So ibig pong sabihin, sa umpisa, ang diablo ay mabuti. Because it is how God made him and every one of His creation. So isa pa pong katanungan, mga kapatid, bakit baka naglalaro sa isipan yun? Paano yung mga dinosaur? Nangangain ng mga kapwa nila. Ako po'y naniniwala na mga maamoy yung mga yan noong umpisa. After they were created by God. But back to our point. Even the devil, Satan, when he was created by God, ito pong si Satanas, baka maitanong nyo po, is he an angel? Hindi po nabanggit sa banal na kasulatan na siya po ay anghel. But we can infer, no? We can make a conclusion on our own na he is a angel, a fallen angel. Although hindi po nabanggit, mga kapatid. Pero maya-maya po, babasahin po natin yung mga talata, no? Na tumutukoy na at least si Satanas ay isang fallen angel. Okay? So, in the beginning, mabait, mabuti itong si Satanas. Sapagkat ganyan po nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay. So, ang katanungan, kung mabuti si Satanas, no? If he was originally good, paano siya naging masama? What caused his downfall? Paano siya naging masama? Paano siya naging kalaban ng Diyos? So yan po yung next na katanungan, mga kapatid. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 2 verse 4, yung naka-plus po dyan ay English, babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito sa Tagalog, 2 Peter chapter 2 verse 4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang mangagkasala ang mga yaon, ibig sabihin po mga kapatid, ang mga anghel nagkakasala din.
May mga anghel na nagkakasala laban sa Diyos. No? Kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. So, they have a judgment that is waiting for them. No? May paghukom na nag-aantay sa kanila. So pero dito po, makikita natin that this passage tells us that there are angels that sinned against God. So ibig sabihin, no, isa po itong pagpapatunay na even uh, angelic beings were given by God a free will. Freedom of choice. No? Yan po ay tinututulan ng mga taong naniniwala sa sa yung mga predestination, mga Calvinistic. Walaan niyang free will ang tao. Kapag ikaw ay naitakda ng Diyos na maging mabuti ka, ay talagang kahit anong gawin mo, maliligtas ka. Meron namang itinakda sa kaparusahan, kahit anong gawin mong yun na yung destiny mo. Which is parang very unreasonable, mga kapatid. Very irrational. No? Para bang robot na lang ang tao na kinokontrol ng Diyos. O ikaw, yan. Kontrolin kita, magiging mabuti yung buhay mo para ang end result mo ay pupunta ka sa langit. Ikaw naman, magiging masama ka. Ang end result mo, mapupunta ka sa impyerno. Ganun po yung theory ng predestination. And we do not subscribe to that. Now, moving on, in Jude, verse 6, hindi po yan chapter 6, sapagkat ang aklat ni Jude, this is the book before Revelation, is only one chapter. In verse 6, ganito po ang sabi, ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. So there is a day waiting for them. Sa Tagalog, ayan po yung Tagalog. Sabi po sa Tagalog, alalahanin din ninyo ang mga anghel. Anong ginawa nito mga anghel? Hindi sila nanatili sa kanilang dating kalagayan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Biruin mo yun. Nasa langit sila kasama ng Diyos, pero sila po ay tumalikod. Iniwan nila yun, tinalikuran nila yun. And that again shows us that these angelic beings have freedom of choice. Parang tao, no? Ang tao po, binigyan ng Diyos ng freedom of choice. Mababasa natin yan maya-maya sa Deuteronomy chapter 30. Sabi ng Diyos, I am setting to you this day. Ayan, nasa inyong harapan. Good and evil. Pumili ka, anong pipiliin mo? Mabuti o masama? So, this again tells us that there are angels who left their place in heaven. Tumalikod sila sa Diyos. Kung atin pong aaralin talaga at isa-isahin na i-present yung mga verses, makikita natin mga kapatid na hindi lamang ito si Satanas, marami din siyang legions, marami siyang angel, marami siyang nahikayat na mga anghel, mga fallen angels. And also in John chapter 8 verse 44, sabi ng ating Panginoong Jesus, no? Nagkausap niya yung mga Hudyo. You are of your father the devil. And your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies.
Yan po si Satanas. Ayaw niya sa katotohanan. Sabi ng ating Panginoong Hesus. He is a father of lies. Ayaw niya sa katotohanan. And what he wants is to fabricate, to invent lies. Hindi ba nung nakipag-usap siya doon sa harden kay Eva, sabi niya, binaliktad niya yung salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kang kakain nung pinagbabawal ng bunga, sabi ng Panginoon kay Eva, dahil mamamatay ka. Ang sabi ng Diablo sa kanya, huwag kang maniwala dyan. Hindi ka naman mamamatay. Instead, mabubuksan ang isipan. So you see that? He is the father of lies. Siya po yung nag-iimbento. Sa kanya nanggaling yung kasinungalingan. Siya yung originator. And ito po, yung 1 Timothy chapter 1 chapter 3 verse 6. Ito po ay ang konteksto po dito ay yung the qualifications of an elder. But from this verse, we can infer kung ano yung naging hatol sa Diablo o yung naging condemnation ng Diablo. Ang sabi po sa talata, he, an elder, must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. So ibig sabihin, the judgment that was meted out on the devil is because of conceit. Naging conceited, naging proud, naging palalo, naging mapagmataas yung Diablo. The devil was condemned by God because of his pride, of his conceit. Kaya tingnan po natin yung mga talata naman sa Old Testament na nagbibigay tawag dito, yung reference tungkol po dito sa ating binabanggit na pride, no? Ito po, tingnan po natin yung nasa Ezekiel 28 verse 12 to 18. Again, mga kapatid, ito pong aklat ng Ezekiel, ito pong ating babasahin. This is a prophecy against the king of Tyre. Ayan po, malinaw po. Against the king of Tyre. Pero, kung inyo pong papansinin, meron siyang pinaghuhugutan. Yung propeta, may pinaghuhugutan siya. Meron siyang pinaghahambingan doon sa hari ng Tiro kung kaya ito yung judgment niya. If we notice the verses, verse 12 to 18, sabi niya dyan, to the king of Tyre, thus says the Lord God, you are a signet of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden. Past tense, mga kapatid. Sino ba ang nandoon sa Eden? Nakasakasama ng Diyos at ng unang tao, ni Adan at ni Eva. Hindi ba yung ahas? Di ba? You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. Carnelian, topaz, jasper, and so on. And wrought in gold were your settings and your engravings. Ito po. On the day that you were created, ibig sabihin, nilalang. Ang Diablo ay isang nilalang na kagaya natin. On the day that you were created, they were prepared. Tuloy po natin. With an anointed guardian cherub, I placed you. You were on the holy mountain of God. Kasama siya ng Diyos. In the beginning, in the midst of the stones of fire you walk. You were blameless in your ways from the day you were created. Yan po. Nung siya po ay nilalang ng Diyos, siya ay blameless. Siya po ay mabuti.
Siya ay sakdal. Thank you. Until, sabi po dyan, iniquity was found in you. In the abundance of your trade, you were filled with violence and you sinned. So I cast you as repenting from the mountain of God, and the guardians hereof drove you out from the midst of the stones of fire. Yan. Verse 17, your heart was proud because of your beauty. Ayun po. Satan saw his beauty. Maganda yung kanyang kalagayan. And, di ba, sabi doon sa naunang talata kanina, yung kanyang wisdom, you corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Naging palalo siya, naging mapagmataas. Kaya siya ibinaba ng Panginoon, ibinagsak sa lupa. No? This is a prophecy against the king of Tyre. Diba? Pero, kung atin pong titingnan, this is also a reference to the fallen angel Satan. Bakit siya naging fallen angel? Naging palalo siya eh. Naging proud, naging conceited dahil sa taglay niyang ganda at talino. O, tingnan din natin yung isa, yung nasa aklat ng Isaiah chapter 14. Ito naman po, this is a prophecy against the nation of Babylon. Sa bansang Babylonia. Pero, kung inyo pong papansinin, may pinaghuhugutan pa din. There is a reference to the fallen angel Satan. Ang sabi po ng propeta Isaiah, how you are fallen from heaven, O day star, son of dawn. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. Ito po. You said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Ito po yung kasalanan ng diablo. Gusto niyang pumantay sa Diyos. No? Gusto niya maging Diyos. At ito po the continuation. So, hindi ko nakikita yung ano. Okay. So, ang tanong, balik natin yung tanong. What caused Satan's downfall? Bakit siya naging masama? Diba? Na-establish natin kanina na nung nilalang siya ng Diyos, siya ay mabuti. In fact, siya yung pinakamagandang anghel. Pinakamagandang lalaki. If he's a male. No? Siya yung pinakamagandang nilalang na anghel. At pinakamatalino. Subalit, ano ang nakudyok para siya ay magrebelde laban sa Diyos? What caused his downfall? Una, he became proud and conceited of his wisdom and beauty. Binagsak siya ng Panginoon. Kaya hindi po maganda mga kapatid yung maging proud ka sa iyong talino at saka sa iyong ganda. Yung ganda mo, may mga taong ganon. Proud na proud sa kanilang itsura. Ilang taon lang, kukulubot din yan. Yung maganda mong mukha, kukulubot din yan. Yung talino mo, hindi mo naman madadala yan sa hukay. Bakit ka magmamataas laban sa Diyos? Pangalawa, mga kapatid,
What caused Satan's downfall? Hindi siya nagkasya sa katotohanan ng Diyos. He did not delight in the truth of God. Instead, he want to invent his own lies. He want to live with that lie. Pangatlo, nakita po natin kanina sa ating binasa, he turned away from God. Tumalikod siya sa Panginoon. Napakaganda na ng kanyang posisyon sa langit. Oh. Iniiwan niya yun. Bakit? Gusto niyang maging kapantay ng Diyos and even to elevate himself higher than God. Ito po, baka iniisip natin, ay si Satanas naman yun eh. Sa atin po pwedeng mangyari yan. Nagawin natin ang ating sarili bilang ating Diyos. Ako ang masusunod sa aking buhay. Ito ang gusto kong gawin sa aking buhay. Ibig sabihin, ginawa mong Diyos ang iyong sarili. Kagaya po nito, ni Satanas. Gusto niyang pumantay sa Diyos. So, yan po yung mga reason bakit siya inilaglag ng Diyos. Bakit siya naging masama? Because God, sabi ko nga kanina, has given His created beings freedom of choice o free will, kung tawagin. Mapaanghel ka man, mapatao ka man, nakagaya natin. We have freedom of choice, mga kapatid. Now, ang last question bago ko po i-end itong lesson na to is, bakit naman hinayaan ng Diyos na magpatuloy itong si Satanas? Di ba, nakita na niya na natukso yung tao or nakita na niya na nagrebelde laban sa kanya. Bakit hindi niya nilipol na lang? Why did God not destroy Satan in the first place? Di ba, doon pa lang nung naging palalo si Satanas, doon pa lang sa langit, di sana inano na niya, ineliminate na niya. Wala na sana ang kasamaan. Di ba? Yan po yung mga iniisip ng ibang mga tao eh. Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit niya hinayaang magkaroon ng masama sa sanlibutan? Bakit niya hinayaan na maghasik pa ng kasamaan ito si Satanas? Pwede naman niyang ihinto right there and then nung nagkasala. Why? Why did God allow Satan to exist? Yun nga po mga kapatid, yung reason kanina na aking nabanggit, God has created angels and humans with the freedom of choice. Sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, and this is just one of the verse which shows us that God has given us that freedom to choose. No? 30 verse 19, Deuteronomy 30 verse 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. So God is giving the nation of Israel the freedom to choose between life and death. Ang pagpapala at ang sumpa, a blessing and a curse. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So, dito po, nagpapakita na ang Diyos, binibigyan niya ang tao ng choice. Pipiliin mo ba ang buhay o ang kamatayan? Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Ito pong si Satanas at ang kanyang mga anghel na kanyang nakumbinse, they chose to rebel against God. Yun po yung kanilang free will. Ang tao po, sabi mo kanina, ulit-ulit ko po sinasabi, we have a free will.
Kasi kung ang tao walang free will, ang anghel walang free will, edi parang mga robot na lang. No? Alam po ninyo kung ito po ang isang thought nung ibang mga scholar. Kung ang Diyos pinatay niya kaagad, nilipol niya si Satanas, it will cause fear among the angels. And so the angels will follow God out of fear, not out of love. Ibig sabihin, sinusunod lang nila ang Diyos dahil sa takot, hindi sa pag-ibig. Ayaw po ng Diyos na gano'n. At yun nga, ang Diyos nagbibigay ng choice, ng chance. And I think, mga kapatid, na alam naman ng Diyos, bago niya nilang ang lahat ng bagay, alam niya na merong possibility na ang kanyang nilalang ay pipiliin ang masama. Pipiliin yung magrebelde laban sa kanya. Kaya doon pa man sa umpisa, bago pa man lalangin ang sanlibutan, nag-provide na ang Diyos ng solution. Mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 1, verse 3 and 4, that before the foundation of the world, before everything was created, God already provided a solution. At yan po yung ating Panginoong Jesucristo. No? Ephesians chapter 1, verse 3 and 4. I will read that quickly, mga kapatid. Sapagkat baka lalagpas na ako ng aking oras. Sabi po niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ang bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. Ibig sabihin po, ito naman po ginagamit ng iba na yung mga ililigtas, pinili na ng Diyos yan bago pa lalangin ang sanlibutan, predestination again. Pero ang ibig po sabihin nito, yung the manner of choosing is already predestined by God. Na kapag ikaw ay nanampalataya sa kanyang anak, ikaw ay tumalima, sumunod sa kanyang anak, sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. And as to the question na bakit pinayagan ng Diyos si Satanas na mag-continue? Makontento na lang tayo, mga kapatid, sa limited knowledge that we have. Sabi kasi sa Biblia, hindi naman lahat ni-reveal sa atin. No? In Deuteronomy chapter 29, verse 29, the secret things belongs to the Lord our God. May mga bagay sa sanlibutan, aminin natin o hindi, may mga bagay sa sanlibutan na kahit balibalik-tarin mo, hindi mo makukuha ang kasagutan. No? Kahit mga scientist, pinakamatalino mga taong nabuhay, wala, hindi masasagot. Because those are secret things. And those secret things belongs to God. Hindi naman ni-reveal na lahat ng Diyos eh. Basahin ko po sandali lang. Deuteronomy 29:29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Yung mga bagay na lihim, hayaan na natin sa Diyos. Yung mga bagay na nahayag, doon tayo magkasya. We should be contented with that. Okay? And lastly, mga kapatid, hindi natin alam ang isip ng Diyos. We don't know the mind of God. No? Ang sabi diyan sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9,
Kapit na po tayong ano mga kapatid. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Kasi yung mga tao nag ano ng gumagawa ng kanilang sariling kasagutan. When in fact, there are things that we really cannot answer. Huh? At ipaubayan na natin sa Panginoon yun. Oh, sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. So, while we are living here on earth, may mga questions tayo na hindi masasagot. May mga bagay tayong hindi maarok ng ating pangunawa. No? Hindi natin makukuha ang kasagutan. Yung pag-iisip natin, hindi ganyan mag-isip ang Diyos. Sabi niya, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Iba mag-isip ang Diyos. Minsan may mga bagay na hindi tayo maintindihan, pero yun ang kanyang kaparaanan. And we just have to accept it. We just have to live by it. No? At yung last, mga kapatid, last verse that I will read. Psalms chapter 18 verse 30. Sabi dito, as for God, His way is perfect. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Doon po tayo magkasya. On the thought that God's way is perfect. No? Ang kaparaanan ng Diyos ay sakdal. Ang kaparaanan ng Diyos ay perfecto. At huwag nating questionin. So, yan po mga kapatid, that is the lesson that I want to share with you this morning. I hope kahit papano ay naging maliwanag. No? I-recap ko lamang po ng mabilisan. Si Satanas po ay isang real being. O hindi man natin siya nakikita, siya po ay isang espiritu, marahil. He may be a fallen angel, but one thing is for sure, he is a created being just like us. He has the freedom of choice, just like us, but he chose to rebel against God. That is why he was driven out of the garden, out of heaven, and he continues to lure people to this day to be like him. Wag po tayong wag po nating sundin yung kanyang mga lakad, no? Yung kanyang pagpapalalo laban sa Diyos, yung kanyang pag-ibig sa kasinungalingan, yun pong pagtalikod niya laban sa Diyos, and so on. So I hope mga kapatid, kahit paano naging maliwanag sa atin yung origin ni Satanas. Meron po bang katanungan? Kung wala pong katanungan, kung meron pong katanungan, i-PM nyo po sa akin at pag-aaralan ko po in advance. No? Sige po mga kapatid. Maraming salamat po. Tayo po iawit ang isang awitin, and then Brother Norley will lead us with the sermon. Nomer will lead us with the